Magandang araw po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. So sa oras na ito ay ating pong pag-aralan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Ginawa po ang video na ito upang sagutin ang mga tanong na ibinigay po sa atin ng ating pong mga kapatid. Meron pong tanong na ibinigay sa atin na dapat nating bigyan ng kasagutan sapagkat ito ay tanong. So, ang libro o aklat ng ating pong pag-aaralan sa oras na ito mga kapatid ay ito pong nandito sa Isaiah. Ang Book of Isaiah mga kapatid. Chapter 11. So, itong Isaiah chapter 11 mga kapatid, isa ito sa napakahalaga na kailangan nating mapag-aralan, higit sa lahat maintindihan kung ano ang mga kahulugan na nakasulat dito mga kapatid. Meron po tayong dalawang mga punto na kailangan maintindihan dito. Yung nasa verse 1 tsaka yung sa verse 6 hanggang sa 12 mga kapatid. Kadalasan sa mga kapatiran, mga ngaral na nagpipresent po nito ay ang kanilang presentation tungkol sa Isaiah 11 ay tumutukoy po ito sa langit. Yun po ang kanilang interpretasyon na yung ang lugar na ito na kung saan dadalhin ng Panginoon ang mga banal at nandoon ang lahat ng mga mababangis na mga hayop, nandun ang leopardo, ang leon, ang oso, at iba-iba pa pong mga mabangis na mga hayop, mga kapatid, na kasama ang leon, ang kambing, at nandun din po yung mga bata na nagagabay sa kanila at kasama po nila yung mababangis na mga hayop, mga kapatid. Ang interpretasyon po ng karamihan sa mga talata na ito mga kapatid ay ito po ay ang kanilang interpretasyon ay sa langit mangyayari. So meron pang ibang interpretasyon ito sa ating pong mga ngaral nang sabi nila ito daw po ay mangyayari sa new heavens and new earth. So yun din po, merong dalawang presentasyon. Ang pinipresent dito, ang una po ay ang Isaiah chapter 11 ay ito daw po ay mangyayari sa langit. At yung isang mga ngaral naman, ito daw po ay mangyayari sa new heavens and new earth. So, ang pangatlo po na ating pong pag-aaralan, sino yung branch na sinasabi rito sa verse 1, sapagkat merong sinabi dyan na branch. So, tandaan po natin mga kapatid, sa Biblia, meron pong mababasa dyan yung tinatawag na righteous branch at saka yung immeasurable, nasa Bible po yan mga kapatid na abominable branch, yon ang naalala ko, abominable branch, righteous branch at saka abominable branch. So mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ito. Salamat din po sa mga nagtanong sapagkat isa ito sa mga natalakay nila sa group chat, doon sa messenger o saan pang mga Facebook page, ay isa po ito na kanilang mga itinatanong, So mga kapatid, ako ay nagbabasa lang naman ng mga chat at hindi ako nakikisali sa mga kanilang mga diskusyon. So sinabihan ko sila na kung sakaling magkaroon po tayo ng pagkakataon tulad po nito mga kapatid, ay naglaan po ako ng panahon na para makapag-present sa oras na ito na akin din pong maibahagi ang akin pong mga punto kung ito ba ay mangyayari sa langit or mangyayari sa new heavens and new earth o mangyayari ito sa lupa. So mga kapatid, una po nating kailangan pag-aralan at alamin itong sa Isaiah chapter 11 verse 1. Ito po mga kapatid, ang aking pong stand, sang-ayon po sa mabasa at sa mga ebidensya,
ay hindi po ito mangyayari sa langit. Opo. Sang-ayon po sa aking naintindihan sa buong chapter na ito, sa chapter 11 ng Isaiah 1 hanggang sa dulo, mga kapatid, ay hindi po ito tumutukoy sa langit. Hindi po ito mangyayari sa langit. At hindi rin po ito mangyayari sa new heavens and new earth. Ito po ay mangyayari sa sanlibutan, no? Ito po ay mangyayari dito po sa lupa. Hindi po ito mangyayari sa langit. So, yun po yung papatunayan ko, mga kapatid. Lalo tigit doon sa mga nagtatanong sa topiko na ito. So, una nating alamin sino yung branch o sanga na binabanggit dito sa Isaiah chapter 11 verse 1. So, yun po muna yung isosolve ko. No, una, ang kailangan natin maintindihan sino yung sanga, yung branch, yung righteous branch, no? At meron pa nga binanggit na abominable branch. So, madali lang naman po yun kung sino yun. So, pangalawa, hindi ito mangyayari sa langit. Pangatlo, hindi po ito mangyayari sa new heavens and new earth. Kundi ito ang mangyayari sa earth. Dito po sa sanlibutan ito mangyayari. Hindi po ito sa new heavens and new earth. Hindi rin po ito sa langit. So, yun po yung aking papatunayan. So, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral sa oras na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. So, aming Diyos na banal, makapangyarihan, at may-ari sa lahat ng bagay, bigyan nawa kami ng karunungan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang ang aming pag-aaralan ay aming maintindihan at aming maibahagi sa aming mga kapatid at mga kaibigan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, mga kapatid, tayo po ay magpatuloy. So, babasahin na po natin ang verse 1 ng chapter 11 ng Isaiah. Sa Tagalog version, at may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So, merong uusbong sa puno ni Isay, no? Isang sanga mula sa kanyang mga ugat. So, yung sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Ang tanong, sino ito? Ulitin ko po. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Ang question, sino ang sanga? At isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Sino yung sanga? So, mga kapatid, una, bago natin alamin kung sino yung sanga, alamin muna natin itong si Isay. Sa English po nito ay Jesse. Sino ba si Jesse? At may lalabas na usbong sa puno ni Jesse. Sino ba si Jesse o Isay sa Tagalog? Sino po yun, mga kapatid? Si Jesse o Isay ay ang tatay ni David. Si Jesse. So, hindi ko na ibibigay sa inyo mga references dahil madali naman po ngayon ang pag-search. I-search nyo po ang kasaysayan. Si Isay po o si Jesse ay tatay ni David. So, dahil ito ay tatay ni David, si Jesse, doon, sabi doon, uusbong at may lalabas na usbong sa puno ni Jesse. Si Jesse o Isay ay tatay ni David. At isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So, ugat, no? Mamaya malalaman natin yon. So, yung usbong mula sa puno ni Jesse at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So, yun po, mga kapatid. Meron bang sinabi rito bago po natin basahin yung mga references? Babasa muna tayo sa mga biblical meron din pong binabanggit sa Zechariah chapter 6 verse 12. Ito po ang pagkasabi.
at salitain mo sa kanya na nasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako at itatatayo niya ang templo ng Panginoon. So meron na namang binabanggit dito mga kapatid, narito ang lalaki na ang pangalay sanga. Ang pangalay sanga, no? At siya'y sisibol. Tingnan niyo po kung anong connection nito sa Isaiah 11 verse 1 ha. At siya'y sisibol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Tingnan niyo po ha. So noon mga kapatid, balik po tayo sa history. Inaasam-asam na po yun ni David na siya ang magtayo ng templo, no? Subalit hindi na isa katuparan sa kanyang panahon sapagkat merong si David nga isang soldier, siya po ay army. Kumbaga sa atin ngayon mga kapatid, siya ay nakikipaglaban at marami siyang mga dugo na dugo. So mga kapatid, hindi sa kanya na natupad yun mga kapatid. So, sino yung sanga na binabanggit sa Zechariah chapter 6 verse 12 at yung sanga na binabanggit doon sa Isaiah 11 verse 1? Sino po yon? Sino ba yung usbong, yung mula sa puno ni Isay, no? At ang sinasabi doon, at ang isang sanga mula sa kanyang ugat ay magbubunga. So titingnan natin mga kapatid kung sino ito, no? Sino po ito? Una, yung ugat mga kapatid, kasi sinabi rito sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Ano masabi ng Revelation? Dito po tayo sa Revelation. Ang aklat po ng Revelation ay hayag na aklat, revealed. Ibig sabihin, hindi po ito katulad po nung iba na noong bata pa po ako mga kapatid. Kapag napapakinggan ko yung mga lecture ng mga pastor nito sa ating pong mga simbahan, ay ako'y kinakabahan, lalo na kung Daniel in Revelation. Para bang isang aklat na napakahirap, parang sabi pa nung dudugo daw yung ating utak. Hindi po mga kapatid. Ang pinadayag o revelation o revealed ay bukas na aklat. Revealed, hayag. No? Open book. Hindi po dudugo yung ating pong utak dito. Dahil napakadali po ito pag-aralan. No? Ngayon mga kapatid, dito po sa Revelation 5 verse 5, ito pong sabi, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Itong chapter 5 ng Revelation mga kapatid, ito yung pangitain ni Juan Revelador, na umiyak si Juan Revelador sapagkat walang sinumang makabukas doon sa seal, sa 7 seals. So kaya umiyak siya. Pero sabi ng anghel sa kanya, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David. So kung sa Isaiah 11 verse 1, yung uusbong, ay tatawag dito na lalabas yung usbong mula sa puno ni Isay, Jesse, tatay ni David, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Ang sabi rito, narito, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. So mga kapatid, ang ugat ni David, no, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung sanga doon na binabanggit, no? Nalalabas, sabi doon na ang sabi dito sa isang sanga mula sa kanyang mga ugat. So kung yung puno, sabi dito, lalabas sa usbong sa puno ni Isay, kung yung puno si Jesse, si David yung bunga, ay si David yung ugat, so yung sanga doon mga kapatid, yung branch o tinatawag righteous branch, ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang ayon po dito sa Revelation chapter 5 verse 5. Ang binabanggit po dyan na lion, ang leon sa angkan ni Huda, ang lion po dyan na binabanggit ay walang iba kundi si Panginoong Jesus.
ang ugat ni David. Ang ugat ni David. So, ang puno si Jesse, ang ugat, ang pinagmulan po ni Jesus Christ, mga kapatid, ay kay David, mga kapatid. Ano pa? Revelation 22 verse 16, akong si Jesus, ang Panginoong Jesus na nagsabi, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David. Supling ni David. So malinaw, mga kapatid, yung sanga na binabanggit doon, mga kapatid, kung saan pinagmulan ni David yung ugat at tumubo at nagbunga, yung sanga na sinasabi ron, o branch, o righteous branch, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ po, mga kapatid. So paano natin talagang 100% na si Jesus Christ yung righteous branch dyan? Yung abominable branch, wala pong iba yun kundi si Satan yon. Pero ang righteous branch, ang ayon sa Biblia, walang iba kundi si Jesus Christ. So paano po natin talagang mapatunayan na si Jesus Christ pala yung the righteous branch? Sang-ayon po sa great controversy, kung meron po kayong mga great controversy dyan sa inyong mga bahay, sa inyong mga cellphone, kung meron kayong app sa inyong cellphone, inyo pong buksan sa great controversy page 415, paragraph 3. Ito pong pagkakasabi. The work of Christ as man's intercessor is represented in that beautiful prophecy of Zechariah concerning him whose name is the branch. Zechariah chapter 6 verse 12. Ulitin ko po. The work of Christ as man's intercessors is presented in that beautiful prophecy of Zechariah concerning him whose name is the branch. So malinaw, mga kapatid, sa great controversy, tiyak 100% yung branch na sinasabi doon ay walang iba kundi si Jesus Christ, sang-ayon sa great controversy at sang-ayon din po sa mga mabasa natin kanina. Ano pa? Sa Acts of the Apostle, mga kapatid, meron din pong sinabi sa Acts of the Apostle, page 595, paragraph 2, upon the foundation that Christ Himself had laid, the apostles build the church of God. In the scriptures, the figure of erection of a temple is frequently used to illustrate the building of the church. Zechariah refers to Christ as the branch. So malinaw, mga kapatid. Zechariah, sabi doon, kinote ang Zechariah chapter 6 verse 12 to 15, Isaiah 60 verse 10, mga kapatid. So, ang chapter 11 verse 1 na binabanggit doon, ang puno si Isai, ang branch doon, mga kapatid, yung righteous branch, walang iba kundi si Jesus Christ po yung branch na sinasabi ron. So, doon magmumula, una, usbong, lalabas ang usbong mula kang Jesse, walang iba, si David po yon. At yung sanga na magbubunga, walang iba kundi si Jesus Christ. So, lulo, kumbaga sa lahi, ninuno ni Christ ay nagmula po doon kang Jesse, kang David, hanggang sa kanyang panahon, hanggang sa atin, mga kapatid. So, mga kapatid, yun po yung ating sagot. Sino yung branch doon, righteous branch doon sa Isaiah chapter 11 verse 1? Walang iba, sang-ayon sa mabasa sa Bible at Spirit prophecy, ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, doon na po tayo dadako ngayon, mga kapatid. Doon sa tanong, itong sa next verse po, mga kapatid, ito daw po yung mangyayari sa langit, at kung hindi, doon sa New Heavens and Earth, ang sagot po, hindi. Ang sagot ko po, hindi. Tingnan po natin ang mga punto bakit hindi ito mangyayari sa langit. Hindi rin po ito mangyayari doon sa future, doon sa tinatawag na New Heavens and Earth. Hindi po, mga kapatid. Basahin po natin verse 6. Dito po, laktaw sa verse 6, sapagkat nandito yung mga punto
hanggang po sa last verse. 11 verse 6. At ang lobo, ito po yung i-direct natin at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. So yung lobo, tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay ihigang kasiping ng batang kambing. At ang goya, at ang batang leon, at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. So, sino ang magpapatnubay sa kanila? Papatnubayan sila ng munting bata. Tandaan nyo po mga kapatid, number una, papatnubayan sila ng munting bata. So, isipin natin yung munting bata. Ilang taong kaya yung munting bata? O maliit na bata? Siguro 7 pababa. Siguro mga kapatid, no? Munting bata, little child, ano ba tawag doon? Munting bata. So mga kapatid, munting bata, siguro sa aking ang munting bata, para sa akin 7 pababa. Munting bata yon. So 7, 6, 5, o ganon. So yun yung munting bata. Tandaan natin ulit, babasahin ko po sa verse 6. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing, at ang goya at ang batang leon ay at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Una, munting bata. Verse 7. At ang baka at ang oso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay hihigang magkakasiping. At ang leon ay kakain ng dayami gaya ng baka. So yung leon, kakain ng dayami gaya ng baka. So yun yung iniisip nila kasi madalas nakita mo sa mga picture ng saksi ni Jehovah, may mga leon doon kumakain. So ang ilustrasyon kasi ng saksi ni Jehovah mga kapatid, wag po natin gawing batayan yon. Na langit daw po yun o kaya new heavens and new earth. So mga kapatid, kailangan po natin bilang 70 Adventist basahin natin punto por punto, no? 7. So ang magkakasama o lobo, kordero, leopardo at batang kambing, goya at leon. So yun po mga kapatid, papatnubayan sila ng munting bata. Tapos sabi dito sa 7, ang baka, ang oso, magkasama ang kanilang mga anak, ang leon ay kakain ng dayami. Sa verse 7 po yun. So verse 8 na po tayo. At ang batang pasusuhin. Sa 8 po, verse 8. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. So, ilan na bata na? 2. Ang una, sa verse 6 ay papatnubayan sila ng munting bata. So, yung munting bata, sa aking pong palagay, ay siguro 7 pababa. Munting bata. Sa verse 8 po, mga kapatid, meron na namang batang pasusuhin. So, ang batang pasusuhin, sa 8, at ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. So, lungga ng ahas, bahay ng ahas. Butas ba kaya? Maglalaro, ang bata sa lungga ng ahas, yung batang pasusuhin. So, ilang yon? Ilang taon yon? Ay, hindi taon yon. Kung batang pasusuhin, months pa lang yun, mga kapatid. Months. Siguro, sabihin natin na months. Kung months, so, maaaring 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. So, iba po yung munting bata. Ang munting bata, 7 pataas, pababa. So, ito batang pasusuhin, siguro 6 months pababa, mga kapatid. At isusuot ng batang kahihiwalay sa suso. Tingnan po natin sa 8. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. At isusuot ng batang kahihiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Tingnan po natin, mga kapatid. Ilang bata na po? 3. Una, yung batang munting bata. So, sa aking palagay ay 7 pababa. Itong batang pasusuhin, siguro 6 months pababa yan. Itong batang kahihiwalay sa suso, o batang kahihiwalay sa suso, ibig sabihin hindi na siya nagdedede. Siguro, sabihin ko mga kapatid,
ah, kahiwalay sa suso, so hindi na siya nagdedede. Ibig sabihin, siguro mga 2 years old to, o 3. Sabihin natin 3 pababa, mga kapatid. So, tandaan natin, mga kapatid, dito sa Isaiah, meron 3 bata. Ang batang una, patnubayan, ang batang munting bata, batang pasusuhin, batang kahiwalay sa suso. Mga kapatid, yun po. Verse 9, hindi sila magsisipanakit o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa, so hindi sinabi sapagkat ang langit, so sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon. So lupa, hindi langit lupa. Gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Tingnan po natin, mga kapatid. Bago po tayo magpatuloy sa verse 10, alam nyo ba, mga kapatid, kung tatandaan natin, 3 bata, batang munting bata, batang pasusuhin, at batang kahiwalay sa suso. Tingnan po natin. Meron ba yan meron bang bata sa langit? Meron pa bang bata sa langit? Tingnan po natin, mga kapatid. Pagdating ng second coming of Christ, lahat tayo magbabakasyon doon. Kung sakaling maligtas man tayo, sabihin ko na tayo, umaligtas ang may bata mang maliligtas doon, madala sa langit, mga kapatid. Magbabakasyon ng 1,000 years sa loob ng 1,000 taon. Wala na pong bata. Doon kung sa langit man ito mangyayari, pero malinaw sa 9, sa lupa mangyayari. Sa lupa mangyayari. So alisin na natin yung theory na sa langit Kung sa langit man ito at magbabakasyon, sabi ng great controversy, pagkakain ka ng prutas ng buhay at inom ka ng tubig ng buhay, mga kapatid, lalaki ayon sa great controversy, lahat ng tao hanggang dito lang ni Christ. So sa loob ng 1,000 taon, mga kapatid, wala na pong bata dun, lahat lalaki na. Wala nang bata, hindi po ito apply sa langit. Hindi po ito apply sa langit. Isa pa, sabi sa 9, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman sa Panginoon. Hindi ito mangyayari sa langit. Kung magbabakasyon man sa loob ng 1,000 years, malaki na po yun. Hindi na po bata. Wala nang bata pagbaba rito. Wala nang po bata. Kaya hindi ito sa new heavens and new earth. Hindi ito sa langit. Hindi po rin po ito sa new heavens and new earth. Kasi sa new heavens and new earth, wala na pong bata. Wala na pong panganganak doon. Wala na po. Patunayan natin, wala nang bata. Sa new heavens and new earth, mga kapatid, wala na pong bata. Sang-ayon sa bubuksan ko yung akin Ellen G. White books dito po sa akin laptop. Dako po tayo sa 1SM. Alam nyo, mga kapatid, hindi rin po ito apply sa new heavens and new earth. Yan po yung aking sisiguraduhin sa inyo, mga kapatid. Hindi po ito apply sa new heavens and new earth. Sang-ayon po sa mabasa. Tingnan po natin ang title nito, mga kapatid, Conjectures Regarding the Future Life. So sabi rito, sabi natin, yung direct na. Ito. Okay. Dito po tayo. Okay. There are men today who express their belief that there will be marriages and births in the new earth. There are men today who express their belief that there will be marriages, merong pag-aasawa, and births, panganganak, in the new earth. But those who believe that the scripture cannot accept such doctrine. So hindi tinatanggap ng scripture yung ganyang doktrina. The doctrine that the children will be born in the new earth is not a part of the sure word of prophecy. Open and close parenthesis, 2 Peter 1:19, the words of Christ are too plain to be misunderstood. Ulitin ko po, mga kapatid. Kung meron kayong mga spirit of prophecy dyan, buksan nyo ang 1SM, page 172.
There are men today who express their belief that there will be marriages and births in the new earth, but those who believe that Scripture cannot accept such doctrines. The doctrine that children will be born in the new earth is not a part of the sure word of prophecy. Open and close parenthesis, 2 Peter 1:19, the words of Christ are too plain to be misunderstood. So malinaw mga kapatid. Hindi ito mangyayari, ang Isaiah 11 verse 1, hindi po ito mangyayari sa langit sapagkat walang bata doon dahil lalaki na pagkatapos kumain. Sangayon po sa ibang mababasa, mga kapatid, wala at lalong walang bata sa New Earth dahil sa loob ng 1,000 years na bakasyon, pagdababa rito, malaki na, wala ng bata. At sabi doon, hindi parte ng siguradong propesya na merong pag-asawa at panganganak doon sa New Heavens and Earth. Hindi ito apply sa langit. Ang Isaiah 11, hindi rin apply sa New Earth. Bakit? Ito po'y apply sa atin. Ito po'y apply, ito po'y apply before second coming. Ito po'y apply dito sa lupa. Tingnan po natin sa verse 9. Dito po apply sa atin yan. Sa verse 10. At mangyayari sa araw na yaon na ang angkan ni Isay or Jesse na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan. So, merong mga bayan ulitin ko. At mangyayari sa araw na yaon na ang angkan ni Isay na tumatayong pinakawatawat ng mga bayan, hahanapin ng mga bansa. So, ito po sa lupa po ito. Hindi po ito sa New Earth, hindi ito sa langit. Yung mga hahanapin ng mga bansa. At sabi ito, tumatayong pinakawatawat. Alam niyo po ba yung sagisag ng watawat? Ang simbolo ng watawat. Ang bawat bansa meron pong watawat. Ibig sabihin, isang bansa po siya sa kanyang panahon. Ito po, yung bayan na ito ay magiging isang bansa. Yung angkan ni Isay o Jesse. Kaya nga malinaw kanina sa Revelation 5 verse 5 at Revelation 22:16 na si Jesus Christ ay offspring of David. I am the offspring of David. Malinaw po yon. Hahanapin ng mga bansa sa langit po, hindi mga bansa doon. Walang mga bansa doon. Isa lang ang bansa sa gitnang Panginoon doon. Ganon din sa New Earth. Ganon din po. Isang bansa na lahat. Hindi na watak-watak. Ito, hahanapin ng mga bansa. So, sa lupa ito. At ang kanyang kapahingahang dako ay magiging maluwalhati. 11. At mangyayari sa araw na yaon na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria. Una, Assyria. At mula sa Ehipto. Pangalawa. At mula sa Patros. Pangatlo. At mula sa Kos. Pangapat. At mula sa Ilam. 5. At mula sa Sinar. 6. At mula sa Hamath. 7. At mula sa mga pulo ng dagat. Mga kapatid, hindi ito mangyayari sa langit. Ang Isaiah 11 hindi mangyayari sa langit. Ang sa Isaiah 11 hindi mangyayari sa New Earth. Bakit? Sa New Earth meron bang Assyria? Meron pa bang Assyria? Sa New Earth o sa langit meron bang Ehipto sa langit? Meron bang Assyria sa Ehipto sa New Earth? Meron bang Patros? Alam nyo po mga kapatid, itong Assyria na binanggit dito, itong Ehipto, itong Patros, itong Kos, itong Ilam, itong Sinar, itong Amat, ay mga Gentiles nation po ito. Hindi ito mga reliyosong mga tao. Gentile nation. Sa New Earth, wala na pong Gentile.
Sa langit, wala na pong Gentile. Ulitin ko po ang verse 11 ng chapter 11 ng Isaiah. At mangyayari sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli. Ilalapag niya uli. Meron bang pagliligtas pa gagawin sa langit? At sa New Earth, meron pa bang pagliligtas doon? At mangyayari sa araw na yaon, na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay. Ilalapag niya yung kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi. Meron pa bang pagbawi sa langit? Meron pa bang pagbawi sa New Earth? Hindi po, mga kapatid. At mangyayari sa mga araw na yaon, future, na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kos at mula sa Ilam at mula sa Sinar at mula sa Amat at mula sa mga pulo ng dagat. Sa ikalawang pagkakataon, iiunat ng Panginoon, ilalapag niya ang kanyang kamay para mabawi ang nalabi sa kanyang bayan mula sa Assyria, sa Ehipto. Sa langit, mga kapatid, wala nang Assyria, wala nang Ehipto o mga anumang binabanggit dito. Kahit sa New Heaven, si New Earth, wala pong ganyan. Isa lang pong bayan ng Panginoon doon. Wala nang Ehipto ron, mga kapatid. So, hindi po ito apply sa langit, hindi rin po ito apply sa New Earth. Verse 12. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa. So, meron pang mga bansa. At titipunin niya, meron pang pagtitipon, at titipunin niya ang mga tapon sa Israel. Israel meaning God's people, no? Modern Israel. At pipisanin. So, wala na pong pagtitipon. Doon sa langit, natipon na. Sa New Earth, natipon na. Tinipon niya na. Yun po, mga kapatid. Reading comprehension ang naging problema po natin. Kaya nasabi natin na itong Isaiah 11, mangyayari sa langit. Ang Isaiah 11, mangyayari sa New Earth. Hindi po, mga kapatid. Atin pong basahin punto por punto. Atin pong intindihin. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa. Ibig sabihin, itong maglalagay ng watawat, meaning, ang simbolo ng ay isang bansa na rin. Ibig sabihin, katulad sa Pilipinas, meron po tayong watawat. Ibig sabihin, meron tayong bansa tayo. At siya'y maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon sa Israel at pipisanin ang mga nangalat sa Huda mula sa 4 na sulok ng lupa. Mga kapatid, intindihin po natin, mga kapatid. Sa langit at New Earth, wala na pong pagtitipon. Hindi niya titipunin. Natipon niya na bago pa makaano sa langit. Tsaka dito sa ano. So, dito mayroong pagpipisan sa nakalat. Huda means church. Sumula sa 4 na sulok ng lupa. Sa langit, mayroong bang 4 na sulok ng lupa? Ibig sabihin, dito yan sa lupa, sa mundo. Hindi po ito sa New Earth, hindi rin ito sa langit. Kundi dito, merong pagpipisan. Sa langit, napisa na. Sa New Earth, napisa na. Dito, pipisanin pa lang. Prophecy pa lang mula sa 4 na sulok ng lupa. Hindi langit, lupa. 16. At magkakaroon ng isang langsangan sa nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria gaya ng nagkaroon sa Israel ng araw na siya'y umahon mula sa lupain ng Ehipto. Ito yung siyatawag na second Exodus. Napapawi ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga Hudyo doon sa Kanaan. Hindi po narating ang Kanaan sapagkat yung pangako ng Panginoon kang Moses from Egypt, 40 days. Hindi 40 days lang sana, pero dahil sa pagkamurmuring ay 40 years. So, hindi pa rin nila naangkin ang lupang pangako. So, ito po yung fulfillment ng bayan ng Diyos na makakarating sila doon sa promised land. Ito na po yun, mga kapatid, before second coming. Ito po yung mangyayari na gathering, pagtitipon, great gathering. Mababasa po yan sa ibang mga passages.
Ito po yung mangyari before second coming, mga kapatid. Wala pong Assyria o Ehipto sa New Earth at ganun din sa langit. So mga kapatid, napakalinaw po nito. Hindi ito mangyayari sa langit, hindi mangyayari sa New Earth, ito'y mangyayari before second coming. Na merong gathering sapagkat sa langit, nag-gather na. No? At sa New Earth, nag-gather na. So ito'y prophecy na ilalapag ng Panginoon muli ang kanyang kamay sa ikalawa upang mabawi ang kanyang bayan mula sa Assyria, sa Ehipto, at sa iba't iba, at sa apat na sulok ng lupa, mga kapatid. Ito po yung tatawag na loud cry. No? Yung lahat na talaga titipunin ng Panginoon. So mga kapatid, yun po yung aking sagot sa inyo pong mga tanong. So hindi ko po ipopost kung sino-sino po sila. So malalaman nyo po pag pinost ko po ito doon sa group, sa inyong messenger, sa inyong Facebook page, kapatid, yung inyong tanong sa akin. So marami pong salamat sa panahon at sa biyaya ng Panginoon atin pong napag-aralan ang kanyang mga kasulatan sa pamamagitan ng inspirasyon, sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu. Nawa magkaroon tayo na hindi bato kundi pusong laman, at magkaroon tayo ng bukas na kaisipan upang ang Banal na Espiritu ang siyang maggumawa sa bawat isa sa atin. Marami pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.